My name is Nico nga pala. I'm 28 years old at isang video editor. I've had my fair share of relationships. At ang pinakatumatak na ay yung pinaka-recent. I met Celine sa workplace ko after ABS-CBN. Bagong salpa lang si Celine noon at ako ang na-assign to guide her. Hanggang sa naging close na nga kami. We went out on dates, we met each other's families, pero wala pang official o formal na usapan na kami na nga talaga. Pero nagka-I love you na kami sa isa't isa. Ginagawa na namin yung normal na ginagawa ng mga in a relationship. So yun na lang ang pinagbasihan namin ng relationship status namin. Celine was not the only woman in my life during that time. Meron kasi akong ex. Itago na lang natin siya sa pangalang Chrissy. Acquaintance ko lang si Chrissy before, hanggang sa naging ka-close at naging kami. 4 years kami ni Chrissy together. Nag-break kami dahil magkaiba ang priorities namin nung bandang huli ng relasyon namin. Wala namang third-party issue whatsoever. Kaya somehow naging friends pa rin kami ni Chrissy. More than a year after our breakup, at saka ko nakilala si Celine. Special sa akin si Chrissy, maraming pagsubok sa buhay ko ang dumating na siya ang kasama ko. Tinulungan niya akong malampasan ang lahat ng mga problema ko, as in, siya ang inuhugutan ko ng lakas ko. Kaya ang tingin ko kay Chrissy ay hindi lang basta ex. I also see her as a friend. A friend na maaasahan, mapagkakatiwalaan, at hindi ako tatalikuran. So ibig sabihin kahit hindi ko na isend yung mga soft copies via email, basta mapasa ko yung printed copies, okay na? Yep, pero syempre tago mo na lang yung soft copies just in case hanapin. Gets. Okay. Thank you, love. Balik na ako sa cubicle ko. Sige. Dinner mamaya Libre ko. Sweldo na bukas eh. Yun, sige. Love you! Love you too! Si Celine talaga. Ilang beses ko nang tinuro yung gagawin, nakakalimutan pa rin. Saan na ba yung phone ko? Yun. Sino tumatawag? Si Chrissy? Hello, Chrissy? Hi, Nico. Oh, what's up? Napatawag ka? Sorry busy ka ba? Ngayon? Hindi naman. Why? Ano meron? Wala naman. Medyo stress lang. Kay Dad, alam mo na. Oh, why? What happened? Kasi si Kuya umuwi sa bahay after, gaano katagal. Tapos, nag-away sila. May nasabi si Kuya na hindi maganda, kaya ayun, muntik magsapakan. Ha? Hindi nga. Teka, ano bang nasabi ng kuya mo? Well, may nasabi rin kasing foul si Dad, kaya alam mo yun. Well, ano bang nasabi ni Tito? Teka muna. Pwede bang from the start yung kwento? Ang haba kasi ng mga nangyari leading to the away Ang hirap ikwento sa phone. Next time na lang pag nakita tayo. Di tara, kita tayo. Mukha namang stress na stress ka at napatawag ka pa sa akin Paano kita matutulungan kung di ko alam yung buong istorya? Bakit? May time ka ba? Kailan ba? Mamaya gusto mo? I can make time naman. Sure ka Oo naman. Pero teka, kailangan mo ba ng kausap? Tagal sumagot Yes na yan. I'll make time for you. Sige, sabi mo So sa dati ulit? Doon sa cafe malapit sa amin? Sure, sige, go. Daanan na kita sa inyo? Hindi, wag na. Kita na lang tayo doon. Baka pag nakita ka pa ni Papa, makipagkwentuhan pa sa'yo yun. Okay, sige. Pero what time pala? Okay lang ba mga 9 p.m? Hanggang 12 naman yung cafe doon sa inyo, di ba? May mga tatapusin lang ako for our client meeting tomorrow. Then after nun, I'm all yours.
Okay, sige. 9 p.m. See you. Alright, see you. Ay, grabe, busog. Sarap talagang kumain kapag alam mong sisweldo ka na bukas. Mukha nga eh. Ang dami mong in-order. Pero ako rin umubos. Libre ko naman eh. Eh oo naman, alam ko naman yun. Pero syempre, tingnan mo naman yung tiyan ko. Maawa ka naman kasi. Balak mo ba akong gawing sumo wrestler? Hindi naman. Love lang kasi kita. Ayokong nagugutom ka. Pero alam mo, busog na ako. Pero parang gusto ko pa ng dessert. Ice cream tayo? O kaya kape na lang tapos cake. Ayun oh, sa tabi lang nito may coffee shop. Love. Pwede kayang labas na lang ulit tayo bukas. 8 p.m. na kasi. Gusto ko na sana umuwi ng maaga. Ha? Bakit? Eh si dad kasi parang hindi maganda yung pakiramdam kanina nung tumawag ako eh. Kaya gusto ko sana umuwi na kagad para makamusta ko siya na maayos. Baka mamaya, huwag naman sana, sumakit yung dibdib at tatakihin nang wala ako. Oh my God. Sige, magbibill out na ako. Kailangan mo ba ng kasama? Pwede ako mag-overnight sa inyo. Hindi, okay lang. I mean, thank you for offering pero mas makaka-focus siguro ako kay dad if alam mo yun, kami lang. Okay lang ba? I understand, no problem. Teka, waiter, bill out please. Thank you. Oh, Chrissy oh. Ito na yung green tea mo. Pangatlo mo na yan ah. Wala bang na-overdose sa green tea? Wala, ano ka ba? Hindi naman singtindi ng kape yung tama nito eh. Okay. Naniniguro lang. Pero, thank you for listening ah. Sobrang gumaan yung pakiramdam ko. I knew you would understand me more than anyone else. Eh, maybe because no one knows you more than I do. 4 years din tayo ah. Oo nga eh. Kaya lang pasensya na ha. Ang haba ng kwento ko, inabot na tayo ng 11:30. Ano ka ba? Buti nga tinatawagan mo ako eh. At least gumaan yung pakiramdam mo. Pag magaan yung pakiramdam mo, less chances of you getting into a fight with your family. Sabagay. Pero, teka nga, wala bang magagalit na nag-uusap pa rin tayo? Parang may nakita ako sa Facebook mo na tag photo ah. You guys look really close. Teka, ano nga ulit name nun? Catherine? Celine? Parang ganun eh. I forgot. Si Celine. Her name is Celine. Celine. Tama, Celine. So, may new girlfriend ka na. Ba't hindi mo chinika sa akin? Dapat sinabi mo para, alam mo yun, hindi ako istorbo sa inyo. Grabe naman siya sa storbo. Hindi ka naman storbo. Kasi wala ka namang i-istorbohin eh. Eh, hindi naman kami ni Celine. I mean, we go out, yes, pero nothing serious naman. So, nasa getting to know pa lang? Parang ganon? Parang ganun. Kaya you have nothing to worry about. Okay. Sabi mo eh. So, kamusta? Kamusta kayo? Alam mo, ikaw, napakamarites mo. Saka ako na ikukwento sa'yo kapag okay na. Pag official na. Kung magiging official, getting to know pa lang naman eh. Ilang percent yung magiging okay? Huwag na. Wala nang ganong-ganong usapan. Nakita tayo para pag-usapan yung tungkol sa problem mo. Huwag mo na isingit yung tungkol sa akin. Hala, pa showbiz? Next time. Kukwentuhan kita about her. Mag-ipon muna ako na ikukwento, okay? Okay. Hindi kita pipilitin. Mukhang hindi ka pa ready ipakilala sa akin eh. Basta pag kayo na, sabihan mo ako kaagad ah. Kasi syempre, ayoko namang tumawag sa'yo at magyayabigla-bigla. Tapos, yun pala may jowa ka na. Yes, nagtinay ako kay Chrissy. Hindi ko ina-expect na magtatanong siya about Celine. Ang alam ko kasi, naka-personalize lahat ng photos ko with Celine. Meaning, naka-hide kay Chrissy. Baka merong nakalusot na isa. I don't know. I'm not sure. Bakit nga ba ako nag-deny?
Sa totoo lang, na-caught off guard kasi ako. Hindi ako handang mag-explain kay Chrissy. Mag-iisang taon na kami ni Celine that time. How will I explain that? Pangalawa, alam ko kasi na kapag sinabi kong may girlfriend na ako, Chrissy would back off. Lalayo siya sa akin. Close kasi kami at ayaw ni Chrissy na isipan siya ng masama ng girlfriend ko. Ngayong kaso, I'm not ready to lose Chrissy yet. Wala na akong feelings para sa kanya. Hindi ko naman gusto makipagbalikan whatsoever, pero yung friendship kasi ang iniingatan ko. It's very important and sentimental to me. Chrissy was there when I needed her the most. Sobra kasi niyang pait. Siya yung tipo ng kaibigan na gugustuhin mo talagang meron ka. Kaya I wanted to return the favor. I wanted to be a good friend to Chrissy. Lalo na't siya naman ang nakakaranas ng kung ano-ano mga pagsubok sa buhay. Hindi kasi okay ang family niya. Magkaaway ang dad at ang kuya niya. Ang mother naman nila may sakit. May ibang mga friends si Chrissy, pero sa akin lang niya nagagawang maglabas ng mga saloobin niya. Ganon din kasi ako. Yes, I have my own barkada, pero you always have that one person na hindi ka mahihiyang ipakita ang lahat ng kahinaan mo. Ganon kami ni Chrissy sa isa't isa. Oh, mukhang pinaligtad mo na yung bahay natin sa paglilinis mo. Darating kasi si Celine, Dad. Talaga ba? Good, good. Tagal ko nang di nakikita yung batang yun eh. Busy sa trabaho eh. Sana in-invite mo rin yung tatay niya para, alam mo na, nakapag-iinuman naman kami. Dad talaga oh. Ikaw lang yung manginginom sa atin. Retired tanggero na yung tatay ni Celine, huwag mo nang i-BI. O edi magkape siya habang whiskey sa akin. Next time, Dad. For now, quality time muna kami ni Celine. Sige, sige. Teka, anong oras ba siya darating? Mga lunchtime po. O sige, sabihan mo lang ako kung anong gusto niyong tanghalian. Bakit, Dad? Magluluto ka? Sus, hindi no. Papadeliver ko. Sige, Dad. Message kita. Sige, dito lang muna ako sa kwarto, ha? Sige, Dad. Baka si Celine na to. Uy! Chrissy! Chrissy? Kumusta si tita? Okay naman. Nagpapahinga lang. Actually, kaya ako tumawag para i-update ka. Sabi mo kasi balitaan kita pag nakauwi na kami. Oh, ano nangyari sa check-up? Bukas pa yung resulta ng ibang tests eh. Pero mukhang hindi naman naaalarma yung doktor niya. Kaya ako din parang kalmado lang. Kalmado o pagod? O stress? Nasa boses mo eh. Ewan ko ba? O baka gutom? You know what? Padadalahan kita ng pagkain. Anong gusto mo? Hindi, wag na. Okay lang. May sakit si mami mo eh. Sino magluluto sa inyo? Hindi dad mo, lalong hindi ikaw. Grabe ka ah. Huwag ka nang tumanggi. Ako nang bahala. Hindi ko talaga oh. Hindi kita nasamahan sa check-up ng mami mo eh. Ito na lang pambawi ko, okay? Sige na, kahit ito na lang. Fine. Thank you. No problem. Abangan mo na lang yung tawag ng delivery boy, okay? Thank you ulit. No problem. Anytime, Chrissy. Anytime. Wow, ang linis ng kwarto mo ah. Parang hindi ganito ang itsura nito last time na dumalaw ako ah. Syempre ang tagal mong di nakapunta dito sa bahay. Kaya pinaghandaan ko talaga. Mabuti naman kung ganun. Ready na nga yung utak ko eh. Sabi ko sa sarili ko, naku, maglilinis na naman tayo ng kwarto ni Nico. Oy, sorry ka, naunahan na kita. Anyway, love, maliligo muna ako ha. Pawis na ako kakapalayas ng alikabok eh. Okay, itutuloy ko na lang yung series na pinapanood ko. Alright. Uy, maraming salamat sa palunch, Celine, ha? Paano? Balik na muna ako sa kwarto, ha? Nanonood kasi ako ng boxing eh. Sige dad, go. Kami nang bahala dito. Okay.
Mamaya, sagot ko na merienda. Hey, you okay? Parang kaninang umaga ka pa parang wala sa mood. Okay ka naman nang dumating ka eh. What happened? May nangyari ba? Sa work? Sa bahay nyo? Love, tell me anong problema? Gawa natin ang paraan yan. Love? Mag-break na tayo. Sorry, ano? Let's end this. Ayoko na. Celine? Aalis na ako. Ha? Teka, Celine. Ano problema? Ano to? Ano yan ha? Ano pinagsasabi mo? Break? Magbe-break tayo, bakit? Excuse me, yung bag ko kukunin ko lang. Celine, stop. Pwede ba kausapin mo ako na maayos? Anong break na sinasabi mo? Bakit tayo magbe-break? Tapos lalayasan mo ako kaagad? Hindi pwedeng ganyan. Magsabi ka ng dahilan. Huwag kang humarang, Nico. Aalis na ako. Ano bang problema? Hindi naman ako kailangan dito. Anong di kailangan? You don't need me. Ano pang pinagsasabi mo, Celine? Tumabi ka, Nico. Huwag mo akong harangan. Magsalita ka muna. Ano bang problema? Tabi, Nico. Hoy, ano pa ginawa ko? Let me leave. May ginawa ba ako? Sabihin mo kaya. Just let me leave. No, hindi ka aalis. Mag-usap tayo. Nico, ano ba? Sira ka ba? Tabi, Nico. Hindi pwedeng sasabihin mo may Let me kipag-break leave. at tapos wala kang sasabihing dahilan. Ano yun? Ayoko na. What the hell is wrong with you, Celine? Ako dapat ang magsabi sa'yo niyan. What the hell is wrong with you, Nico? Kinakausap mo pa rin yung ex mo. Nakikipagkita ka pa rin sa kanya behind my back. Niloloko mo ko at ang galing. Pinadalhan mo pa ng pagkain kani-kanina lang. Kani-kanina lang. How dare you? Kumusta ka? Nasaan ka? Kita tayo. Thank you for today. See you tomorrow. Usap tayo. Busy ka? Ingat ka. I miss you. I miss you, Nico. Talaga ba? Celine, Nabasa ko lahat yun. Gago ka. I know everything now. You're a lying piece of garbage. I hate you and I don't want to see your cheating face ever again. Tabi! Celine! Celine! Celine, sandali! Celine! Celine! Saan siya naglakad? Celine! Baka sumakay ng taxi yun. No. Stupid mo, Nico. Stupid! Nico, ano nangyari? Anong ginagawa mo dyan sa labas? Bakit parang narinig ko kayo nagsisigawan ni Celine? Asa si Celine? Mamaya na, Dad, please. Nasan nga si Celine? Obviously, hindi ko alam. Mamaya ko na ipapaliwanag, Dad, please lang. Ay. Anong ginagawa mo, boy? Anong ginagawa mo? Nahuli ako ni Celine. Nakita niya yung usapan namin ni Chrissy sa chat. And I was really surprised. Kasi kami ni Celine hindi kami nag-check ng phone ng isa't isa. We don't do that. May tiwala ako sa kanya at may tiwala rin siya sa akin. Kaya nga malakas ang loob kong i-maintain yung communication ko with Chrissy. Kasi alam kong hindi sisilipin niya Celine yung cellphone ko. Pero that particular day, nakabukas ang Facebook ko sa desktop ko. May nag-pop out na message nabasa ni Celine. It was Chrissy saying thank you sa food na ipinadala ko. May photo pa nga nakasama. Ang tagal ko pa namang maligo. So malamang sa malamang nagkaroon ng enough time si Celine para basahin ang lahat ng mga napag-usapan namin ni Chrissy. Totoo, merong mga I miss you, kita tayo, usap tayo, ingat ka, etc. At meron din yatang I love you, pero as a friend. Hindi naman yung romantic na I love you. Hindi na ganun. Kulang ang mga salita para i-explain ko sa inyo yung takot na naramdaman ko. Iba pala yung kaba na mararamdaman mo kapag ka nahuli kang may ginagawang hindi maganda. Totoo pala yung gusto mo nalang magpalamon sa lupa para matapos na. Binigyan ko ng isang buong gabi si Celine para kumalma. Kinabukasan ay naglakas loob na akong suyuin siya. Please allow me to take you in an adventure. An adventure na sana ay hindi ninyo maranasan. Ang adventure
ng isang nahuling manloloko. Ayaw sagutin ni Celine yung mga tawag ko. Pero alam ko nandyan lang siya sa bahay niya. Nandyan lang siya sa loob eh. Celine! Celine! Celine, please na, mag-usap tayo! Celine! Celine! Celine, please lang oh! Celine! Tito Ross. Nico, tama na pagkalampag sa gate namin. Baka kung ano pa isipin ng mga kapitbahay. Tito, si Celine po kasi. Ayaw sagutin yung mga tawag ko. Nag-aalala po ako eh. Pasensya na, Nico. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano talaga nangyayari. Basta ang alam ko lang dragonesa ang anak ko ngayon. Hindi ko makausap ng maayos, kaya ang mabuti pa tayo na lang, Nico. Tayo na lang mag-usap. Halika, samahan mo ako. May dala ka ba sa sasakyan? Meron po. O, tara na. Pasyal mo muna ako. Wala ring mangyayari kung magrarally ka dito sa labas ng bahay. Kaya halika na, magkape tayo. Ayoko rin muna kasing makasalubong yung anak ko sa loob ng bahay. Natatakot ako eh. Hindi ko maipinta ang muka. Parang bigla akong babatuhin ng upuan eh. Sila lang dalawa ng nanay niya nagkakaintindihan. Di ako sinasali sa usapan. Kaya tayo na lang ang mag-usap. At baka pwede, paliwanag mo sa akin kung bakit umiiyak ang anak ko. Naku nak, dali mo tatay mo dito. Magugustuhan niya yung mga pagkain dito. Oo nga po eh. Puro putok-batok. Oh, kaya nakapin natin. Your order, sir. Salamat, salamat. Oh, kape, Nico. Thank you po. Oh, sige na. Umpisahan mo na. Ano ba nangyari nak, ha? Ano kasi tito may paano ba? Nahuli ka. May iba ka. Huwag ka nang mahiya. Ako lang to. Hindi naman kita sasapakin o ano eh. Sorry po tito. Sorry po talaga. May iba ka nga. May number 2 ka? O yung anak ko number 2? Hindi po. Ang totoo po niyan, wala po akong iba. Wala po kaming relasyon nung isang person na involved. Promise tito, wala kaming kahit anong relasyon. Never kami nagkita para gumawa ng kung anong milagro. As in, wala. Anong nahuli sa'yo? At sino ba yung isa? Ganito po kasi yun eh. Ex ko po. It was my ex. Sinundan ng anak ko. Opo. We're friends. We're good friends. She's... Okay, aminin ko tito. That ex of mine was special to me. Pero hindi romantically. Let's just... ano ba? Sentimental reasons. Okay. Tapos? Pero alam ko po kasi na hindi maintindihan ni Celine yun. Ay nung pagseselosan niya si Chrissy. My ex's name is Chrissy po. Okay. Alam ko pong sasabihin ni Celine na wag ko nang kausapin si Chrissy, na layuan ko na cut all sorts of communications. Kaya hindi ko na lang po na malaya na I was hiding my friendship with Chrissy. Again tito, friendship, yun lang naman po talaga yung meron kami ni Chrissy. Wala namang romantic or sexual relationship eh. Ano bang tinago mo? Kung magkaibigan lang pala kayo? Well, yung ano po, yung convo sa chat, yung minsan po kasi minsan nagkikita po. Hindi alam ni Celine? Hindi po. Pero again tito, pag nagkikita kami ni Chrissy, usap lang, as in walang mali siya po. Eto bang si Chrissy kilala si Celine? Opo. Alam ba ni Chrissy na hindi alam ni Celine na nagkikita kayo? Bali, kasi tito... So hindi rin alam nung Chrissy kung anong pinaggagawa mo? Bali, hindi niya alam na may girlfriend ka na?
Yes po. Pero tito, wala po talaga kaming ginagawang masama. Maliban na lang dun sa paglilihim ko. I see. Bakit mo nga ba nilihim? Yun nga tito, alam kong pagsisilosan ni Celine si Chrissy na wala namang dahilan. Pag-aawayan namin kahit napakaliit na bagay, kilala ko po si Celine Paano yan? Binigyan mo na ng dahilan ngayon. Maliit na bagay pa ba ito, anak? Sige. Paano kung kunwari nung umpisa pa lang nalaman na nito ni Celine na nagkakausap pa kayo ng dati mong nobya? Sabihin na nating nagselos nga. Pinatigil ka na kausapin yung isa. Anong problema? Tito, parang unfair naman nun, di ba? Kaibigan lang naman si Chrissy, tito Ayoko yung magsiselo siya sa mga mababaw na bagay. Parang hindi pwede yung ganun. So, mahalaga tong kaibigan mo na to? Well, one of my closest friends, tito. Marami akong utang na loob, parang ganun. Mas mahalaga pa kaysa kay Celine? Tito naman, syempre po hindi naman ganun. Nagtatanong lang ako, nak, ha? Wala naman akong gustong ipunto. Nakikichismis lang ako sa'yo. Kasi nga, may sariling mundo yung mag-ina ko. Hindi, tito, okay lang po. Mas gusto ko nga pong pagalitan niyo ako Pagsabihan niyo po, tatanggapin ko po. Hindi. Walang ganun. Hindi kita sesermonan o pagsasabihan. Wala akong kakampihan sa inyo. Matatanda na kayo. Ang akin lang ayoko lang makitang umiiyak yung anak ko, Nico. Hindi man ako mangialam, hindi ibig sabihin nun wala akong pake. Masakit para sa akin yung bilang tatay. Kaya ang hiling ko lang sa iyo, ayusin mo Ayusin nyo yan. Kung sa paanong paraan, hindi ko alam. Basta, ayusin mo. Huwag mo lang pababayaan ng ganyan yung anak ko. Tito, hindi po. Maayos mo siyang nakilala. Maayos mong iwan. Kung iiwan mo. Kabadong-kabado ako the entire time na kausap ko ang tatay ni Celine. Yung kaba na parang ang sakit ng tiyan mo, pasmado yung kamay mo, papawis, tapos hindi mapakali yung mga paa mo. Kasi syempre hiyang-hiya ako. Ginawan ko nang hindi maganda yung anak niya. Pero hinarap at kinausap ako ng tatay niya, Celine, na parang isang kaibigan. Kaya lalo tuloy ako nanlumo. Pero kahit paano nabawasan yung tinik sa dibdib ko. Knowing na Celine's dad is not mad. Not mad pero disappointed. Hindi man niya sabihin, ramdam ko yun. At kita ko sa mga mata ni Tito. Ang nakakatakot ay yung mother ni Celine. Si Tita ang talagang masama ang loob at ayaw akong kausapin o makita man lang. Ang pagkakamali ko kasi Celine came from a toxic relationship before me. A toxic and traumatic relationship actually. Hindi ko na idedetalye dahil kay Celine na yun. It's not my story to tell. Sabihin na natin na her past relationship was so traumatic, she almost hated all men. Kaya para gawan ko pa siya ng kalokohan, imagine kung gaano katindi ang epekto nun kay Celine. Kahit pa paano I still felt a little bit innocent. Kasi wala naman kaming relasyon talaga ni Chrissy. Hindi naman kami naghahalikan o nagsisex. No. Yes, kinikita ko si Chrissy behind Celine's back pero walang milagrong nagaganap. Pure friendship lang talaga. But then again, alam kong mali ako. Lying to my girlfriend was a bad thing to do. Wala akong takas dun. Walang luso. Wala akong excuse for that. Ang hiling ko lang sana that time ay yung mabigyan ulit ako ng pagkakataon to redeem myself. Dahil nagsinungaling lang naman ako. Hindi naman ako nakipagrelasyon sa iba. For the next couple of weeks ay wala akong ibang ginawa kundi ang suyuin si Celine.
Pumunta ako araw-araw sa bahay nila. Pinapapasok naman ako ng parents niya pero hindi ako kinakausap ni Celine. Para lang akong hangin. Tapos pagka mag-a-attempt akong hawakan siya, para akong langaw na bigla niya hahampasin. Pagdating naman sa opisina, kakausapin niya lang ako about work. Formal pa nga. Parang akala mo hindi kami magkakilala. Katapos wala na. At ang mahirap na pilitin si Celine, napakahirap talaga na pilitin si Celine na kausapin ako kasi she's extra sensitive. Si Celine yung tipo ng tao na hindi talaga madaling magalit, hindi madaling mainis at hindi nagtatanim ng sama ng loob. Kahit asarin mo below the belt, makikitawa pa siya sa'yo. Pero kapag may ginawa kang pagkakamali na gagambala sa peace of mind niya o babasag sa tiwala niya, gaya na lang ng nagawa ko, asahan mo yung galit niya ay worth 1 year ng galit ng isang typical na tao. Para siyang bulkan na kapag sumabog ay sisirain talaga ang mga nakapaligid dito. Celine, Ginagawa mo dito? hindi ka na. Sabay na tayong pumasok. Ayoko. Anong oras na oh? Matatraffic ka pag nagbus ka. Kaya ko sarili ko. Umalis ka na. Celine, please. Tsaka tingnan mo, uulan. May meeting tayo. Gusto mo, late ka na nga, mukha ka pang basang sisiw. Ay, Halika na, sakay ka na sa kotse. Hindi mo ako kailangan kausapin. Ang importante, safe ka makarating sa office. Please, Celine. sa likod ako sasakay. Whatever you want. Let's go. Nag-breakfast ka na? Akala ko ba walang usap-usap? Tatanong lang naman. Baka kasi nagugutom ka na. Bibilihan kita ng I can buy my own food. Thank you. Okay. Sabihan mo lang ako pag gusto mo mag-drive-thru or something. Kape. Gusto mo Hindi na... ko pwedeng manahimik ka na lang. Pasalamat ka nga pumayag akong sumabay sa'yo. At pumayag ako kasi ayokong mahasel sa pagpasok. Ginagamit lang kitang mode of transportation ngayon, so please shut up. Huwag mo akong kausapin. Huwag kang magsalita. Huwag kang magkunwaring you care for me. Kasi if you care for me, hindi mo magagawang magsinungaling. So stop pretending to be a good guy. Cause you're not. Alam mo ba kung ano ka? Malandi ka! Liar! Cheater! Two-timer! Manloloko! Manggogoyo! You ruined me! Ang landi-landi mo! Hindi ka marunong makontento! Was I not enough? Kulang pa ako? Was I not giving you everything you need? Everything you want? Eh di dun ka na! Bakit mo pa ako kinakausap? Dun ka na sa kalandian mo! Magsama kayo mga higad! Kamutin niyo yung isa't isa! You're a liar! 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 How could you do this to me? How could you do this to me? Jeff, bukas ba sa stockroom? Pahingin naman ng bag paper oh. Naku, mamaya pa Nico. Nag-break sandali si Madam Admin eh. Chat kita pag dumating na. Sige, salamat. Ay, nga pala. Kumusta ka? Kumusta ako? Balita ako, nagloko ka daw eh. Okay, Jeff. Antayin ko na lang yung chat mo. Ge. Uy, musta? Okay ka lang? Tingin mo. Well, mukha kang sinagasaan ng truck. Ba kailangan mo? Wala naman. Kinukumusta lang kita. Balitang-balita sa buong office yung nangyari sa inyo eh. Sino naman yung nagpapakalat ng chismis ha? Si Agatha no?
Yung feeling BFF ni Celine. Sino yun? Odessa? Sa panchismosa yun eh. Ang totoo niyan, bro. Pag may nagtatanong kasi kay Celine kung break na kayo, sabihin na nating extra honest siya. No holds barred, bro. Diyos ko po. Ikaw naman kasi, Nico. Peng, kung ano man yung susunod mong sasabihin, wag na. Nang ituloy. Alam ko na yan. Ito naman, wala naman akong sasabihin masama. Hey boys! Oh, let's go na sa conference room. Meeting na. Ay, teka. Nico, kamusta ka pala? Bakit pa lahat ng tao dito kinakumusta ako? Ay, ang sungit ha. Di pwedeng concerned lang. Concern na nakikichismis. Diyos ko, kung ayaw mong kinakamusta ka, di wag. Sungit nito. Goran sa meeting, dalian nyo. Okay, sige, sunod kami. Sungit naman ito. Wala akong pake. Tara na nga. Stand tall, man. Stand tall. Stentol, sabi mo dyan. Oh, basta all set na yung calendar natin for the next couple of weeks, ha? Yep. Oh, siya, sige. Meeting adjourned. Yes, thank you. Oh, wala bang mapapizza dyan? O pa-donut? O sige na, pakipingman lang. Si Nico kasi, nagloko. Hoy, ayoko ng ganyang biruan ha. Respeto, guys. Pero go Nico, papizza ko naman. Multa mo sa pagluloko. Cheris! Kamusta naman kayo? Carry nyo ba magtrabaho together? Cheres! Uy, easy. Walang ganyanan. Gusto niyo ng pizza? Ge. Ayun! Yes, nadali! Yahoo! Talaga ba? Kakain kayo ng galing sa manloloko? Di nyo ba naisip na baka may sumpayon at pati kayo ay maloko? Ooh, damn! Uy! Sa Excuse pool. me nga, lalabas na ako. Nag-walk out. Ay, nag-walk out. Naku! Habulin, huwag nga kayo ganyan. habulin! Habulin. Parang mga siratong mga to. Peng. Yan na. Umorder ka na, sagot ko. Wag na, bro. Yan na. Unang bahala. Okay, sabi mo eh. Ika-cash transfer ko na lang sa'yo. Isa sa mga kailangan mong pagdaanan kapag ka nagloko ka ay yung mga marites sa paligid. Asahan mo na makakarinig ka ng kung ano-anong mga opinyon nila. At asahan mo rin na ikaw ang magmumukhang pinakamasamang lalaki sa balatan lupa. At bukod sa kabila ang chismis, hindi ko rin in-expect ang mga sumpong ni Celine. Mga sumpong na sobra nakakatakot para sa akin. Ganito kasi yon. May mga araw na normal lang si Celine. Meaning, mataray o pilosopo lang siya sa akin. Pero may mga araw na bigla-bigla na lang siyang sinusumpong ng matinding galit. Yung biglang iiyak, maninigaw to the point na sasakit yung tenga ko sa lakas ng boses niya at magsasalita ng kung ano-anong mga masasakit. Hysterical kung hysterical talaga. Nangyayari yon kapag ka nasa kotse kaming dalawa. Actually, walang pinipiling lugar eh. Minsan sa harap ng mga magulang niya, meron din sa mismong pantry ng opisina namin at wala akong magawa kundi ang manahimik at tanggapin ang lahat ng mga isinisigaw niya. It was a crazy emotional ride talaga. At etong nakakatawhap, akala ko ay yun na yun. Akala ko yun na yung pinakasagad na pwede kong matanggap mula kay Celine. Meron pa palang mas malalang mangyayari sa akin. Nico? Nak? Gising ka na? Nico? Ma, pasok pa. Oh, kagigising mo lang. Bakit po? Alam mo na ba? Nakita mo na ba? Nakita alin pa. Yung tita mo kasing Marites, tawag ng tawag sa akin. Tinatanong, ano daw nangyari? Ha? Ano ba nangyari? Mukhang di mo pa nakita eh.
Si ano kasi anak si Celine. Merong pinost sa FB. At nakatag ka. At si Chrissy. Ha? Anong post pa? Tignan mo. Teka, saan yung phone ko? Asan na? Ayun sa may unan sa dulo. Ayun. Ano to? Ba't ang daming tumatawag sa akin? Mga kaibigan ko to Tsaka si Tita Francine tumatawag din. Pati si Chrissy nakailang tawag. Bakit ang daming notification? Mamaya na anak. Tignan mo muna yung pinost ni Celine sa FB. Teka nga, buksan ko. Ano to? Mga screenshot? Tsaka picture ni Chrissy? Basahin mo yung caption anak. Caption, teka. Warning, ito nga pala ang mukha ng isang mga agaw ng boyfriend. Dear Chrissy, sana masaya ka sa ginawa mong paninira. What the hell? Naku nak, ang gulo. Ang gulo sa comment section. Puisit! Oo. Bakit nagbibihis ka? Saan ka pupunta? Saan pa? Di kay Celine? Bakit niya ito ginawa? Ano ba gusto niya mangyari para parusahan ako? Ano ba? Kailangan malaman ng buong mundo yung ginawa ko talaga? Teka, huminahon ka muna. Ang laking gulo nito, nakakahiya. Nakakahiya. Teka, Nico! Oh, bakit napasugod ka ata? Celine, I know I made a mistake, but posting on social media talaga ba? You're taking it way too far. Anong way too far? Hoy Nico, deserve na malaman ng lahat ng tao anong klaseng babae ang crazy na yan at anong klaseng lalaki ka. Look, kung ginagawa mo to para parusa... Oo talaga. Parusa talaga sa'yo yan. Sa'yo at sa kabit mong malandi. Celine, please! Nabasa mo ba yung comment section, ha? Ang gulo-gulo, ang daming nag-aaway, ang dami ng taong nakikisawsaw. Di good. At least alam mo na at ng crazy na yon ang epekto kapag nagloko. Oo, sige, pero nabasa mo rin ba yung binabash nila sa'yo, ha? Kahit yung mga taong hindi natin kilala kung ano-ano pinag-comment, yung ba yung gusto mo? Ang pagpiestahan tayo, ha? Ang pagpiestahan yung privacy ng pamilya natin? What the hell are you thinking? Nagagalit ka because of our privacy? O nagagalit ka kasi ayaw mong masira yung pangalan ng kabit mo? Utang na loob, Celine! Wala nga kaming relasyon! Pues iharap mo sa akin yung babaeng yan! What? Iharap mo sa akin yung crazy na yan! This is between you and me! Talaga? Ayaw mong iharap? Alam na! May tinatago ka pa! Wala nga, Celine! Pues, iharap mo sa akin yung crazy na yan! Iharap mo sa akin! Kung hindi mo kayang dalhin sa akin yung malanding crazy na yan, lumayas ka na ngayon din! At wag ka na magpapakita sa akin kahit kailan! Huwag ka nang umasang babalikan pa kita! Gago ka! Layas! Alis! I hate you! I hate you! Excuse me? Ano ka mo? Ako? Pupunta kay Celine? What for? I'm not really sure. Pero para mag-usap. Para maayos tong gusot na to. Paano? Gusto niya ako sigaw-sigawan sa bunutan? No, Chrissy. Hindi naman ganun si Celine. Well, I don't care kung ano galing ni Celine. Pero bakit ko siya kakausapin? Para magkasundo-sundo ganun. Magkasorehan, I don't know. Why would I say sorry? Hindi naman kailangan ikaw. I mean, Chrissy, ang hirap ipaliwanag eh. Pero diba, kapag mayroong away o misunderstanding, kailangan naghaharap-harap yung mga taong involved. Bakit ako yung pupunta kay Celine? Parang ako yung una mag-a-approach, ganun ba yon? No, Chrissy, hindi ka literal na parang ikaw yung unang lalapit kay Celine. Mag-uusap lang tayong tatlo. Nico, why is this my problem again? Aside from in-expose niya yung mukha ko at inakusahan ako ng kung ano-ano, bakit ako makikipag-usap? Ikaw dapat ang gumawa nun. Ikaw ang kumontrol sa baliw mong girlfriend. You tell her na i-take down yung post na yon. Hindi ako magsasabi nun sa kanya dahil kung ano man ang problema nyo, labas na ako doon.
Chrissy, please. Kasi in the first place, Nico this is all on you. Sabi mo sa akin, wala kang girlfriend, na hindi kayo ni Celine. And I believed you. My God, why did I believe you? I'm really, really sorry, Chrissy. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito, kaya nga I'm here, asking, no, I'm begging for your help. Mapapakalma ko lang si Celine if magkakausap tayong tatlo. Nico, as much as I want to help you, agrabyado din ako Nasira yung pangalan ko. In front of my friends and my family. Maraming salamat sa stupid Facebook na yan. Sige, aharapin ko yung girlfriend mong war freak. Pag binura niya yung post niya. Chrissy. I'm not afraid of your girlfriend, Nico. Kasi malinis ang konsensya ko. Bahala siyang magngangawa dyan, magtatatalon sa galit or whatever. Pero hindi ako makikipagkita sa kanya unless burahin niya yung paninirang puring ginawa niya. I'm not obligated to face your girlfriend, Nico. Kaya you do the work. Kung nagawa mong mag-magic para magsinungaling sa aming dalawa, baka magawa mo ulit mag-magic para lusutan tong problemang ginawa mo. Grabe, it was the most unbelievable thing that happened to me. Pinost ni Celine ang picture ni Chrissy at tinawag siyang maninira, mga agaw at marami pang iba. Tapos nandun din ang ilang screenshot ng usapan namin ni Chrissy. Parang may pintuang galing impyerno ang nagbukas dahil lang sa post ni Celine. Nakapublic yung post. Ang ibig sabihin, kitang-kita yon ng lahat ng mga kaibigan, kapamilya at kakilala namin ni Celine, kasama na rin si Chrissy. Imagine the comment section. Nagbanggaan ang lahat ng pwedeng magbanggaan. Nagsiraan ang mga pwedeng magsiraan at nagmurahan ang mga pwedeng magmurahan. It was a wild circus. During that time, gusto ko na lamang tumakas. Gusto ko na lang mag-alsabalutan at magpalit ng identity. Pero syempre imposible yun. Wala akong choice kundi ang harapin yung gulong ginawa ko at manalangin na sana ay matigil na nga ang kaguluhan. I was angry at Celine. Pero at the same time, I really tried my best to understand her. I decided na sa bahay ko mag-usap sina Celine at Chrissy. Again, sobrang kabado ako that time. To the point na hindi ko mapigilang manginig ang mga kamay ko. Ganun na nakakatakot yung sitwasyon ko. Anak. Iko, Oh, pa, bakit? okay ka lang? Hindi pa. Nakakabahan ako Ewan ko, ba't ba ako napunta sa gantong sitwasyon? Mukha kang kabado ka Kanina mo pa inahalo yung tinimpla mong juice. Tama na. Ako na dito sa kusina at pumunta ka na doon sa sala. Ayoko nga Natatakot ako kay Celine. Sus, to talaga hindi ka naman babalatan ng buhay nun. Kahit na po. Mamaya, pagsisigawan na lang ako nun. Para ka naman tanga dito sa kusina. Sige na, sama mo na doon si Celine. Ay nako, kaya na yata si Chrissy. Pagdasal mo ko pa. Ano man ang mangyari, I'm happy to be your son. Si Raulo, buksan mo na pinto. Okay. Whew, Lord, kayo na pong bahala. Okay, let's go. Celine, nandito si Chrissy. Chrissy, this is Celine. So, eto pala yung Chrissy. Hi there! Anong feeling mo ngayon? Na nakasira ka ng isang happy relationship? Really? Happy? Bakit ang daling masira? Kasi nakakagalit yung pagiging clingy mo sa boyfriend ko. Or should I say, ex-boyfriend. Ex mo na pala ano pang point na mag-usap pa ng ganito? Because I have so many things to tell you. Una sa lahat,
Napakalandi mo. Hindi ka nahihiya sa mga pinaggagawa mo? Paano mo nagagawang mag-send ng I miss you? Nang kita tayo. Nang see you tomorrow sa lalaking alam mong may girlfriend na. Malungkot ka ba? Hirap ka bang makahanap ng lalaki? Kulang ka ba sa pansin? Kulang ka ba sa lambing? Kaya kinakapitan mo na lang yung closest guy you can find, and that guy happened to be your ex. You know what, Celine? Nakakaawa ka. Here you are, Gina G, trying to mark your territory, whatever. Ang hindi mo alam, the reason bakit kami nag-uusap pa rin ni Nico was because he denied na may girlfriend siya. He denied you exist. Ah, talaga? Sorry pero hindi ako yung tipong makikisabit sa lalaking taken na. It just so happened na nung tinanong ko yung boyfriend mo kung may girlfriend na siya, ang sabi niya wala. So kung meron ka mang kailangang talakan, hindi ako yon. Yang lalaki na yan na Gina G kang ipagtanggol. At naniwala ka namang wala siyang girlfriend. Hindi ka man lang nag-double check? Dininay ka nga May time ba ako to research about you? Ah, kasi nga happy ka na basta sinabi ni Nico na single siya. Dininay ka nga kasi. You should have done your homework. I don't even know you. Anong i-research ko sa'yo? Tanong mo pa dyan kay Nico, hindi ko nga matandaan yung pangalan mo And I'm not gonna waste my time on you. But you wasted your time clinging to your ex. Sa GC nyo, ikaw yung parating nagyayaya na makipagkita. Hindi ka pa nakaka-move on, no? Kasi nga single daw siya. I needed a friend. May mali ba? Again, dininay ka. Yung friend nga na nililingkisan mo, taken na. Again, dininay ka. Oh, please. For all I know, naghihinala ka ng may girlfriend na siya pero hindi mo pinapansin kasi masaya kang nilalandi ka niya. Sa masaya rin siyang nilalandi ako See? Lumabas din ang totoo. Doesn't change the fact na tinago ka ng boyfriend mo. Pero you knew he could be lying. But I didn't know he was lying, so... And pinagwalang bahala mo lang kasi nag-enjoy ka. Apparently, enjoy din ang boyfriend mo. Obviously, siya ang hindi pa nakaka-move on sa akin. Di good. Nagsama kayong dalawa. Ay, thanks but no thanks. Magsama kayong dalawa! Parehas kayong malandi. Go get him! He's yours! You think I want your boyfriend? Of course not. Parehas kayong basura! Kung alam kong may girlfriend siya, hindi ko siya kakausapin. Kaya iyong-iyon na yan. Total mukha ka namang Gina G pa rin Kunwari ka pang may pa ex-boyfriend kapag nalalaman, mukha namang babalikan mo rin. Nagpapahabol ka lang. I hate you! You're sick! Oh, girl. Baka ikaw. You need help. No! You need help. Kasi KSP ka. Sa ating dalawa, baka ikaw. Kasi gusto mo pang malaman ng buong mundo na niloko ka. Proud ka pang niloko ka, ha? At ikaw, proud ka pang ikaw ang dahilan. Nag-post ba ako about anything? Hindi, di ba? Kasi guilty ka. At ikaw naman yung nangunguha ng simpatya. Feel na feel mo yung pagiging victim mo. Yes! I am the victim! Well, congrats on being the victim. Alam na ng buong mundo yan, huwag kang mag-alala. You're a bully! Ako pa talaga? Porke ikaw yung umiiyak, ako na yung masama? Naghahamon ka makipagkita para lang gumawa, ganon? Chrissy, tama na. My God, Nico. This is a circus. Bakit ako pumayag na makisawsaw sa gulo nyo? Hoy, Celine. Burahin mo yung paninilang post mo, ha? Huwag mong antayin na maging legal battle to kasi sinasabi ko sa'yo, ikaw ang matatalo at ikaw ang magmumukhang tanga. I'm pretty sure you know that by now. Kaya, excuse me. Aalis na ako. This was really a stupid idea. Celine, tama na. Don't touch me! Tama na, please. Ayusin na natin to. Hindi ka pa napapagod. Tama na. Shut up! This is all your fault! This is all your fault! Tama na. I hate you! I Tama na, hate you! please. I hate you! Celine. You ruined me! Celine, stop, I don't Celine. deserve this! I'm better Celine. than this! I'm really sorry, okay? I'm really sorry. You have no idea gaano ako nagsisisi. Pero you have to tell me kung willing ka bang ayusin to o hindi. Hindi pwedeng ganito na lang tayo. Pinahihirapan mo ako, tanggap ko yun. Pero ayoko makita ka nagkakaganyan dahil sa akin. Please, Celine. Enough na fighting. Mag-usap na tayo, please. Siguro naman ngayon alam mo na. Alam mo na yung pakiramdam kung paano manakit ng babae. Nakikita mo ba ako? Halos magmukha na akong baliw. You did this to me, Nico.
This is not me! This is you! This is all on you! You made me feel like a crazy woman! Kaya tama ka! Hindi pwedeng ganito na lang tayo. I can't be like this. I can't be with you. I can't be with someone who brings out the worst in me. After ng harapang yun, ay binura din eventually ni Celine yung post niya. Nagkaroon din ng kabilaang pagpablock sa mga social media accounts. Chrissy blocked me. Celine blocked me also. Some of their family members blocked me. Hindi na ako ginustong kausapin pa ni Celine. Sa sobrang tindi ng mga naranasan kong emosyon, ay wala akong ibang choice kundi ang matauhan. Sinampal ako ng mga pangyayari. I thought wala akong ginagawang masama kasi wala naman kaming relasyon ni Chrissy. Pero the fact na may palihim akong kinakausap na ibang babae is already a form of cheating. Lying is cheating. Hiding is cheating. Having a special bond with someone else other than your partner is cheating. At nadala na ako dun, I learned my lesson. At hindi na ako uulit pa. I don't want to go through the same embarrassment ever again. Sa ngayon ay unti-unti ko pa rin tinatrabaho na maisalba ang relasyon namin ni Celine.